memory patungkol sa ating kay Lazaro. Kung siya po ay mabubuhay pa, ano nga ba yung naging karanasan niyo patungkol sa buhay niya? Nung siya ay narito pa. Yan. So, meron ba? Meron bang gusto magbigay ng ano? Sa mga anak po, baka gusto niyo po magsalita sa gabi nito. Sa asawa po ni Lazaro, baka gusto niyo po pwede po tayo dumato sa salita po ng Panginoon. So, ang ating pong mapapag-aralan po sa gabi nito, yung kahilingan ng isang patay patungkol sa mga buhay. Yan. Kahilingan ng isang patay patungkol sa kanyang nabubuhay pa dito. Yung mga nabubuhay pa. Yan, yung mga bubuhay pa. So, yan po ang ating pong pag-aaralan na kung ano nga ba ang kahilingan ng patay sa mga taong mabubuhay pa. Kasi nga, kapag ang patay po, sabi sa Biblia, minsan lamang matay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, kapag sila ay nahukuman na ng Diyos, wala na po tayong magagawang mga buhay. Pero hanggat tayo po'y buhay, pwede po tayong lumapit sa Diyos at humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Yeah. Pwede po tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Bakit nakakahiling? Yeah, son, please, Michael. No, son, please. No, son, please, Michael. No. So, gano'n talaga yung ating student ko. So, yan po ay meron bang gusto magpasalamat? Ayun, magsalita? Kung wala na po ay handa na ba tayo makinig yung salita ng Panginoon? Handa na ba tayo makinig? So, ang ating pong mensahe ay patungkol sa kahilingan ng patay doon sa mga buhay. Ang patay po ang siyang humihiling para sa ating mga buhay. Kasi nga, tayong mga buhay ay pwede pang mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pero ang mga namatay dahil sa kanilang mga kasalanan, hindi na sila pwedeng patawarin ng Panginoon. Talaga, hindi tayo makapagawa ng maayos sila. Look, son, please, Michael. Look, son, please. Look, son. Look, son, please. Look, look. Look, son. No, Santos. No, Santos. No, Santos. No, Santos. No, Santos. No, Santos. No, no, Santos. No, Santos. No, Santos. No, Santos. No, Santos, Son, hallelujah. Kaya pala. No, Santos, Michael, Son. Okay. Kaya pala. Yan. So yan, tuloy po natin. Ang ating pong mensahe ay patungkol po sa tinatawag na ano nga ba ang kahilingan ng patay sa ating mga
buhay. No? Dito po sa aklat po ng Lucas chapter 16 ay makikita po natin dito nung si Jesus Christ, nung nandito pa sa mundo, nung siya'y nabubuhay pa, nangaral din siya katulad nito. Nangaral din siya sa mga ganitong pagkakataon na mayroong mga taong naglalamay, may mga taong nakikinig, patungkol doon sa mga taong namatay na. At ito yung tinuro ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya rito sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31, ito po ay patungkol kay Lazaro. Yan, si Lazaro, di ba? Lazaro ang pangalan niya. Patungkol kay Lazaro at sa isang mayaman. Ito ay turo ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. At alam natin si Kristo namatay at muli naman nabuhay. At siya umakyat sa langit para gabayan tayo. Siya maging mediator sa atin. Sa Diyos, sa iyo at saka sa Diyos. At dito ay sinabi niya kung paano namatay ang mayaman at kung paano naman namatay si Lazaro. Ang sabi dito sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31, may isang mayaman na laging nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi ng nangangalang Lazaro, tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa mga pintuan ng mayaman. Sa hangad na mapunan man lamang, namumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at tuwing nilalapitan siya ng mga aso at dindilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. So dito ay pinakikita ni Jesus Christ na namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. So ang tao po kapag namatay, ang kanyang espiritu ay dadalhin, yun po yung aalis sa katawang lupa po natin. Dahil nung si Jesus Christ nung nandito sa mundo, ang sabi niya bago siya namatay, Ama, alalahanin mo ang aking espiritu. Tanggapin mo ang ating espiritu. Ibig sabihin, ang ating espiritu ito yung babalik sa Diyos. Sapagat ang tao ay binubuo sa body, soul, and spirit. Ang tao, nasa nga ba ang soul? Ang soul nandito sa mundo. Nag-aantay po yan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ang ating espiritu, ito po yung haharap sa Diyos. Kaya nga, nung mamatay si Kristo, ang sabi sa Biblia, sa First Peter chapter 3, verse 18 to 19, may sabi sa banal na kasulatan, si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa espiritu. Sa kalagayan nito, pinuntahin niya ang mga espiritong nakabilanggo. Sila yung mga espiritong inaantay ng Panginoon upang sila ay magbalik loob sa Diyos. Pero nga, dahil nga hindi sila tumugon sa panawagan ng Diyos, kaya sila ngayon ay nandoon nakabilanggo. At dito pinakikita din ni Jesus Christ na ang ating espiritu, ito yung parurusahan ng Diyos. Kaya nga mayroong sikang coming eh. Ang sikang coming, ito yung pagbubuhay muli sa atin ng Diyos, sa ating kaluluwa. At ang ating espiritu, ito po yung babalik sa Diyos. At ang ating kaluluwa, nandito lang po yan sa mundo. Nag-aantay yan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Siya po ay natutulog lamang. Ang sabi sa Biblia, sila ay natutulog. At darating ang araw, sila ay muling gigisingin ng ating Panginoon. At ang pahirapan ng Diyos, yung ating espiritu. Katulad niyan, dinala si Lazaro sa piling ni Abraham. At namatay din ang mayaman, sabi po rito. At namatay din ang mayaman. At sabi, namatay rin ang mayaman at nilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa hadis. Tumingala ang mayaman at natanaw niya si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy nito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito
samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga narito ay hindi rin makapunta riyan. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ito na yung kahilingan ng patay. Ito na yung kahilingan ng patay kay Abraham. At sabi niya, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinakikiusap ko po na papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ay kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, ang patay ang humihingi ng kahilingan. Ng kahilingan ng patay, kaya sabi niya, amang Abraham, dahil hindi na siya pinatawad sa kanyang mga kasalanan nung siya'y nabubuhay pa sa mundong ito. At mamaya malalaman natin kung anong kasalanan niya. No? Ano kaya ang kasalanan na babala kapag namatay ang tao na hindi siya makakarating sa langit? At ano naman ay yung mga tao na nung siya'y nabubuhay pa at makakarating din sa langit? Kasi 200. May daan papuntang impyerno, may daan papuntang langit. Dapat alamin natin. No? Kaya yun ang sinabi ng mayaman. Ang sabi ng mayaman, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo sila sa roon na isawsaw ang dulo ng kandaliri sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Pero ngayon kaya sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo, magpasasaka sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon siya ay narito at inaliw, samantala naman ikaw ay nagdurusa. At sabi niya, higit sa lahat, may isang bangin sa pagitan natin upang ang mga narinig ay hindi makaparihan at ang mga nariyan ay hindi rin makaparinig. So doon wala nang nagawa ang mayaman. Wala na siyang magawa kahit anong pagsisisi niya, wala na siyang magawa. Kasi nga tapos na yung panahon, malapit na. Lulod sila ng kasi iba pwede na po yung energy niya hanggang sa ano. So, dito po ay sinasabi ng Biblia na nagkaroon ng habag ang mayaman. Nagkaroon siya ng pagkakataon dahil naalala niya na meron pa siyang 5 kapatid na lalaki na buhay pa. Buhay pa sa mundong ito. Naalala niya, kaya ngayon, humiling siya kay Abraham. Kaya kahilingan ng patay patungkol sa mga buhay. Kaya humiling ang mayaman kay Abraham. Kung gano'n po ang mga Abraham, papuntahin niyo na lang si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Subuhay pa yung 5 niyang kapatid na lalaki. Ayaw ng mayaman na kapag namatay ang kanyang 5 kapatid na lalaki ay mapunta doon sa kanyang kalagayan na siya doon ay naghihirap sa apoy ng interno. At ang sabi ni Jesus Christ noon, hindi lang apoy ang nagpapahirap sa kanila, kundi pati uod. Pati uod. Ituloy niyo na po yung gagawin niyo po. Na. So, pati yun. So doon ay pinakikita rito
na mayroong kahilingan ang isang mayaman. Ngayon, anong kahilingan niya? Para bigyan sila ng babala. At ano naman yung babala na gusto nating malaman? Sabi nga ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Dahil iyon lamang ang tanging paraan upang sila'y makapagsisi at malaman nila ang katotohanan. Malaman nila ang tama at mali. So dito ay makikita natin dito na ano nga ba ang sinasabing babala na dapat malaman ng isang tao para huwag niyang gawin ito. Para hindi siya mapunta sa apoy ng impyerno. Kapatid, ito po ang babala. Kung tayo po ay naniniwala sa mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, ito po yung nakasulat. Sa aklat po ng Pahayag, chapter 8, chapter 21, verse 8. Kung may mga Biblia po kayo sa bahay nyo, huwag po kayo magalit sa akin. Babasahin ko lang po yung nakasulat dito na sinabi ni Abraham, pakinggan nilang nila yun. Paniwalaan nila yun. Ito po yung nakasulat. Sa aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 8, ang sabi niya ay ito, malagim ang kakasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklang-suklang na kalayan, mga mamatay tao, mga makikiapin, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na supri. Ito ang pangalawang kamatayan. So, kapag ito ang buhay mo sa mundong ito, pwede ka magsisi na yung mga kasalanan mo. Pwede ka magbago. Halimbawa, kung ikaw naman ay laging sumasamba sa mga Diyos sa ribulto, pwede ka magbago. Dahil ang dahil niya papunta ng impyerno po yan, sabi sa Biblia. Yan po yung babala. Binabasa lang po natin ang Biblia. At sabi niya, ulitin ko po babasahin ha. Baka sabihin niyo ako nagsasabi po nito. Isang babala po ito na sinasabi ng Biblia. Subalit malagim ang kakasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasangsuklam na kahalayan, mga mamatay tao, mga makikiapin. Lalo parang katagal, nauumpisa na sila, magsasalita pa yung mga kapamilya. Baka pwede panarang. Tapusin ko na. Oo. Sige po. Okay lang kasi tapusin ko na to. Kasi nagmamadali po sila. So, okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Tapos na po tayo. Tayo po siguro mananalangin na. No? Manalangin na po tayo kasi nagmamadali po sila. Marami po silang gagawin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa Holy to God. Ikaw, Diyos, ang patuloy po na magpala, Panginoon. Lord, hindi po ako ang kanilang silbi kung ikaw lamang. Lord, dalahin ko, Diyos, ng iyong mga salita, makuntinyarin nila, nawa ay patuloy kayo maging pagpapala po sa kanila. Na maunawaan nila, Panginoon, ang ibig nyo sabihin. Bagamat marami pa akong sasabihin, pero wala na pong time, wala na pong oras. Dalahin ko, Lord, na ang kapayapaan ang isang patuloy na manatili sa lugar po nito, Diyos. Patuloy pong pagpalain ang lahat ng narito at patuloy na maghari ang bawat aming pag-ibig sa bagay sa Panginoon. Kaya purihin ka, salamat sa iyo po mga pagpapala ng narito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dalahin ko, Diyos, sa pagpalain mo rin sa ang nangungulila sa Espiritu ng Diyos. Ikaw ang patuloy po na magpala po sa kanila sa gabi. Sa pangalan ng Jesus, Amen. God bless po. Marami po salamat. Ha? Abos na.